everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Eto nga, sabing ganon, maulit kaya uli ang destiny? Kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, eto nga, usapang destiny tayo ngayon. So, noong 2016, nanalo ang Baguio dito sa Binibining Pilipinas at ito nga ay si Kylie Versosa. So, siya ang inilaban natin sa Miss International during that time at nakita naman natin kung paano naman hinilaban ito ng bonggang-bongga ng pambato ng Baguio dito sa Miss International. At ito nga, siya ang nanalong Miss International, di ba? So, grabe. Talagang marami natuwa noon kay Kylie Versosa at sinasabi nga nila, naku, dapat nga naging Miss Universe yan. Ako naman, feeling ko naman, okay na okay lang siya sa Miss International at hindi naman niya makukuha ang corona ng Miss International kung hindi natin siya ilalaban doon, di ba? So, okay na okay yun na nasungkit niya. And then, eto na nga, sinasabi ng lahat. Sabing gano'n, nako, maging destiny din kaya ni Gwendolyn Soriano ang naging kapalaran ni Kylie Versosa noong 2016. So, 10 years ago, so muling nanalo ang Baguio sa Binibining Pilipinas at ito nga ay wala nang iba kundi si Gwendolyn Soriano kung saan naman siya ang nakasungkit ng corona ngayon. So, 10 years bago pa manalo uli ang Baguio. Tama ba? 10 years? Okay. And then, ayan na nga. So, marami nagsasabi na makuha kaya uli ng tawag dito ng Baguio ang corona ng Miss International katulad ng kay Kylie Versosa. To be honest, hindi magiging madali ito. Yes, nandoon tayo na parang ang question dito, destiny kaya din niya? Same fate kaya ang mangyayari? Same destiny kaya to, di ba? Kung iisipin mo kasi parang wow, anong ibig sabihin ng isang dekada, di ba? Para sa laban nila. At syempre, looking forward tayo kung ano nga ba ang maipapakita or ano nga ba ang makikita natin na laro ni Gwendolyn Soriano dito sa Miss International. And then, nandoon din tayo na kaya niya kayong magawa ang nagawa ni Kylie Versosa para sa Baguio, di ba? So, naka-step up na siya. Kumbaga, parang nagawa niya ng maipanalo uli ang Baguio sa Binibining Pilipinas. And then, of course, kung nagawa niyang maipanalo ang Baguio sa Binibining Pilipinas, hindi rin imposible na magawa niya uli ito sa Miss International katulad ng ginawa ni Kylie Versosa. Pero syempre, kailangan din mag-ingat netong ni Gwendolyn Soriano sa magiging laban niya. Ako naman, ang tingin ko naman kay Gwendolyn, may laban naman talaga yung beauty niya, oh my gosh. Hindi mo po pwedeng isnabin kasi star quality din si bakla. Tapos bukod doon, ayun nga, nakikita mo din sa kanya yung prototype talaga ng pang Miss International at reyna din yung dating. Kung si Oppo nga nanalo Di ba? So, siya din, possible din. Pero, depende yan sa kapalaran kasi ngayon, ang nakikita ko, maganda ang magiging laro ni Katrina Johnson. Kung si Katrina Johnson ay papalaring manalo ng Miss International, ayun, medyo nakakatakot kasi alam naman natin na may curse, di ba? Ang Miss International na kapag nanalo ang Reyna ngayon taon na to, sa susunod na taon ay possible na may El Tocuyo ang magiging pambato nila. Hindi ko alam kung talagang sadyang nangyayari ba talaga yon or nagkakataon lang na mahina siguro ang pambato. Kasi ganyan din yung mga nangyari sa mga naging reyna natin na inilaban sa Miss International.
And then after manalo natin this year, the following year ay El Tocuyo tayo ng bonggang-bongga. Diyos ko Lord, sabi nga ganon, baka ma-El Tocuyo daw si Gwendolyn Soriano kapag nanalo si Katrina Johnson. But ako naman, possible na ganun nga ang mangyari, pero just keep praying for Gwendolyn Soriano. And then malay naman natin, di ba? Si Gwendolyn pala ang naka-destiny na makuha uli ang corona ng Miss International. So at least ngayon pa lang nakikita na natin na malakas ang magiging laban natin sa Miss International kung sakasakali mang hindi pala rin si Katrina Johnson sa competition. And then nandoon ako, naniniwala ako na yung ganda ni Gwendolyn ay papalo ng bonggang-bongga sa Miss International. Hindi madali, pero nandoon sa part na naniniwala ako. Sabing ganon, okay ba Mama Sam na parang naghihintay yung Reyna ng mahigit 1 taon? To be honest, para sa akin, yung after na kay Katrina Johnson, na-realize ko, ay okay din naman pala. Kumbaga nandoon na yung acceptance mo na matagal talaga lumaban ang Miss International natin or ang Binibining Pilipinas International natin. Ang haba na ng panahon na ganito mula pa kay di ba? Sino ba yung nagsimula ng ganito? Isa din yun, yan na napakaganda din, di ba? Pero hindi pinalad sa Miss International. And then, mula nung nasa kanya, syempre yung acceptance natin na parang ay hindi po makakalaban ngayon yung bagong winner sa susunod na taon pa. Pero nandoon tayo sa part na sa totoo lang ako dumating na ako sa punto na parang okay, so naiintindihan ko na okay lang ma'am din pala kahit delay. So yon. Kasi ang gagawin ngayon ni Gwendolyn Soriano ay yung duty and responsibility niya as a Binibining Pilipinas. Siyempre kung may mga activity siyang pupuntahan, ayun, kailangan niya talagang siputin at kailangan niyang ipagpatuloy yung reigning ng natapos nung nakaraan taon, yung mga project or kung ano man. And then, after na matapos yung buong taon niya, ayun, so magpiprepared na siya for Miss International. Like example, yung mga nangyayari sa mga reyna natin, di ba? After nila maganap yung duty and responsibility nila, tapos ayan na. So nagpiprepared sila para sa laban nila. Pero syempre, dapat mag-prepared pa rin ng matagal-tagal na, di ba? Para, alam mo yun, hindi ka nagagahol sa oras. So, si Katrina Johnson, naniniwala ako na nakapag-prepared na siya ng bonggang-bongga. And then naniniwala ako na yung natitira pa niyang panahon, ihahanda pa niya ng todo-todo yung sarili niya. Kumbaga parang, okay, natapos na yung rating niya, and then hindi yung parang, what is next? Wala na, di ba? Ngayon, ang mangyayari sa reyna ng Binibining Pilipinas, after niyang matapos yung rating niya, doon naman siya magfo-focus yung exciting moment na ay lalaban ako. So, pag nanalo siya doon sa Miss International, doon continuous yung pagiging reyna niya. Pero kapag hindi na siya nanalo, doon na matatapos na, okay, tapos na yung pagiging Binibining Pilipinas talaga niya. Kumbaga, graduation day, magma-master degree naman, di ba? So, yan. So, ganun lang. And then, parang feeling ko, okay, so dapat i-accept na natin to. At in fairness sa mga nagiging pambato natin, mukhang malalakas talaga, no? So, kung iisipin mo, malakas din ang pambato natin sa supranational sa susunod na taon kasi si Allison. So, ngayon pa lang para sa 2027, nakikita mo na parang, okay, malakas ang mga nagiging pambato. So, after 10 years, makuha kaya natin ang corona uli ng Miss Supranational. Actually, hindi si Gwendolyn Soriano yung ika-10 taon eh. Ang ika-10 taon ay yung kay Katrina Johnson. So, kasi siya yung lalaban ngayong 2026. So, parang after 10 years, makuha kaya uli ng corona? I think possible, yes, makuha ni Katrina Johnson yung corona ng Binibining Pilipinas or ng Miss International. And then, so, yung kapalaran ni kay Kylie Versosa pwedeng mapunta
kay Katrina Johnson. Pero yung Baguio, kung makukuha ba yung corona, hindi natin alam. Pag natalo si Katrina Johnson, umasa tayo sa ganon, di ba? After 11 years. So, di ba? So, yan. Nakakaloka. Anyway, basta ako wish all the best para sa mga reyna natin kahit saan pa sila ilalaban. Sabi ko nga sa inyo, pag national pageant, naiintindihan ko may mga kanya-kanya kayong manok, pero at the end of this story, syempre, susuportahan at susuportahan pa din natin kung sino ang reyna na ilalaban nila para sa susunod na laban. At eto nga, ang nakikita natin, lalaban dito ay si Katrina Johnson. I think magtiwala lang tayo sa kanya ng bonggang-bongga sa magiging laro niya sa Miss International. And then, of course, good luck kay Gwendolyn Soriano from Baguio. You did it. Diba? So, yan. So, laban lang. And then, matagal-tagal pa at marami pang preparasyon. I think, ayun yung paghandaan niya ng bonggang-bongga. Yung kanyang moment na ilalaban na siya sa international stage. Diba? So, yun. So, good luck sa kanila at good luck sa pambato natin sa Miss International ngayong taon na to at saka sa susunod na taon. And then tingnan natin kung magiging destiny nga ba ni Gwendolyn Soriano ang naging kapalaran ni Kylie Versosa sa Miss International, or mapupunta ang kapalaran na to, ang destiny na to kay Katrina Johnson. So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, una sa lahat, maraming salamat po sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.